Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa. Kung saan man nakakarating ang tinig na ito, lubos na ako po ay nagpapasalamat dahil tayo ay muling sama-sama, hindi magkakaisa kundi maging isa. Natatayo in the presence of the living God in order na atin pong bigyan ng pagpapahalaga, pagpaparangal at bibigay ng karangalan sa ating buhay na Diyos na siyang nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay kanyang bigyan ng amnestiya sa ating pong pagkakabilanggo sa buhay na ating pong nakagisnan bilang Gentile by nature. Kaya po patuloy po na ibukas natin ang ating mga kaisipan dahil sa patuloy na pagtitipon-tipon natin ay maaari nating matagpuan lahat yung pong sangkap na ito ay dala ng ating Panginoong Hesus bilang buhay na Kristo, na ito ay magdadala sa atin sa lampas ng ating limitasyon upang lahat ng mga katotohanan na ating pong marinig at maririnig pa ay ito ay magkakaroon na po tayo ng lubos na pangunawa at dito na po tayo natin makikilala ang sarili natin kung saan tayo napapabilang. Dahil ang lahat ng katotohanan na ito ay hindi po ito kailanman maunawaan ng limitasyon ng tao, kundi ito po ay na uunawaan lamang kapag tayo po ay nagkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos, which is the Spirit of Promise, na magmanifest sa ating mga buhay, na ito'y magdala sa atin sa ibabaw or sa lampas ng ating pong mga limitasyon. Okay, so buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 1, verse 21 to 23. O umpisan ko po sa 19. And what is that exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. For above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and has put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Father, thank you, Lord, for this day, that you have given us again that opportunity to join together as one, to stand in your holy presence all day long. Thank you so much. I pray that you're going to clothe us with all wisdom and knowledge that comes from you. Nang lahat ng mga mahahayag, Panginoon, ay ito, Diyos, ay magkaroon po kami ng lubos na kaunawaan, and we will be able, Lord God Almighty, na makita ang pinakamataas na kahalagahan dito sa aming mga buhay. At patuloy kami na maglakbay, Panginoon, na dala-dala ang lahat ng ito sa ilalim ng iyong presensya hanggang dumating ang hangganan ng lahat ng bagay. Salamat po dahil ito ang maghahanda sa amin upang patuloy na kami ay wala ng takot na harapin na anumang kaguluhan o mga pagsubok dito sa daigdig na ito, kundi ang aming hinihintay na lamang, Panginoon, ay yung pong kami ay magtagumpay hanggang ma-terminate ang aming physical na buhay at maaari na kaming umailan lang, Panginoon, into your glorious kingdom at manahan doon sa walang hanggang buhay. Salamat po, Panginoon. At salamat, even the presence of all your heavenly hosts at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan upang kami ay malaya to enter in as one together, Lord, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hinggil po sa
realidad, the reality of the body of Christ. So, napakahalaga po na mapag-unawaan natin ano ba itong body of Christ. Kasi ito po ay sa buong mundo naririnig na po natin ito. Dahil hindi dahil nakita ng buong mundo ang katotohanan nito, kundi dahil nabasa sa Biblia. Pero ano ba ang mystery ng salitang body of Christ? Alam niyo po, ang body of Christ, once na ito ay sinabi natin that body of Christ, ito po ay napakataas na buhay, na ito yung nagtataglay ng sovereignty or the sovereignty of God's kingdom. Bakit nagtataglay ng sovereignty? Because dahil the God's sovereignty ay ito ay idinamit at ipinagkaloob lahat ng kapangyarihan sa ating pong Panginoong Hesus to exercise this for the whole world na mailigtas at ma-rescue ang lahat ng mga tao. Gaya nga ng sinabi ko na itong last dispensation, the dispensation of grace, ay ibinukas ng pintuan ng Panginoon, maging ang bilangguan at sa pintuan ng langit because of that heavenly or divine amnesty. Na bagamat tayo po ay tinutukoy ng banal na kasulatan in Ephesians chapter 2, na tayo ay hindi kabahagi sa kabilang doon sa bayan ng Diyos, Israel. At tayo ay sinasabi doon na ipinanganak na walang pag-asa at walang Diyos sa daigdig na ito. Ngunit tingnan natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi ito kailan nararapat na masalaula dahil lamang sa maling kaunawaan ng tao. Na yung na bagamat tayo po ay walang Diyos at walang pag-asa, pero minabuti ng Diyos na ibukas at ibigay yung divine amnesty at ibukas ang pintuan ng kalangitan at pintuan ng bilangguan na ating pong kinasadlakan dahil tayo po ay ipinanganak sa daigdig na ito, bunga ng pagkalikha ni Adan at Eva. Alam ng Diyos na kapag ang tao ay mahulog sa impyerno, ay napakasaklap na ang kanyang nilikha ay tutungo lamang doon. Kaya minabuti niya na ibukas ang pintuan. Kaya lamang sa atin bilang Gentile by nature, ay pinagkakaloob sa atin yung pong freedom of choice. Dahil kung tayo po ay, example, kung tayo ay Pilipino, gusto natin gusto ng mga Amerikano na makapunta tayo ng Amerika, hindi po tayo pwedeng pilitin, kundi tayo po ang magdi-decide kung gusto natin pumunta roon o manatili sa bansa nating pong kinalakhan. So ganun din po sa atin pong Panginoon na ibinibigay sa atin ang desisyon. Dahil dito natin makikita kung yung pong kadakilaan ng plano ng Diyos upang upang i-work out yung kanyang katawan sa daigdig na ito. Kasi kung titingnan po natin, napakarami po na ito'y sinasabi na kapag ka nagtipon-tipon ang mga organization at nagkaroon ng pagsama-sama sa isang pagkakataon, sasabihin, ito yung body of Christ. Pero kung titingnan natin kapag sila na natapos na yon, nawala na yung body of Christ at sabihin, body of Christ pa rin, pero iba-ibang doktrina. Hindi po ganon. Dahil yung pong sinabi ng Panginoon, na sinabi po niya rito, and has put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church,
which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So, ibig pong sabihin na sabi niya, ibinigay sa Kanya bilang ulo ng lahat ng bagay sa iglesia, na ito yung Kanyang katawan. Hindi niya sinabi na bodies. Ngunit sabi, body, iisang tao. The fullness of Him that filleth all in all. Kaya po pag sinabing body of Christ, ito po ay napakataas na sovereign, ang Kanyang sovereignty, dahil ito yung maghahayag at tatayo sa daigdig na ito ay pupuno, na ito yung kabuuan ng katauhan ng Panginoong Hesus. The body that filleth all in all. So, ito po yung katotohanan. Hindi po yung iba-ibang mga organization at dahil sasabihin, Bible-based. Kaya lahat niya yung Bible-based, pero iba-ibang interpretasyon at iba-iba ang kapahayagang hinggil sa kaligtasan, hinggil sa Panginoong Hesus. Hindi po yon yung tinatawag dito na body of Christ. Yung tunay. Pero sa mundo, sa standard ng tao, sila po yung body of Christ. Kaya po nasisira yung mataas na karangalan ni Jesus Christ dahil yung Kanyang katawan ay hindi magkakaunawaan. Hiwa-hiwalay, iba-ibang mga grupo. Di po ba? Hindi nagkakaunawaan. Nagkakaunawaan lang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At kung meron pong mga grupo na ito ay mega church na pupunta upang mag-initiate ng conference o revival, marami pong pupunta at sasabihin yun po yung body of Christ. Pero hindi po yun ang ibig pong sabihin na ang body of Christ ay sabi niya na it is the church. Pero kung titingnan natin Matthew chapter 16, nang sabi ng Panginoon na I say to you, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So church, iisang tao. Kaya itong body of Christ ay ito po yung tao, iisang tao, na ang ulo nito, pinakaulo, ay ang Panginoong Hesus. So kung iisang tao, kaya nga sinabi, pinapaliwanag ko sa mga BS namin, na kaya nga church, dahil marami, ito po yung kabuuan ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin ng mananampalataya ay hindi po yung itinuturo ng mga churches na hiwa-hiwalay. Hindi po. Na ito'y ginagamit yung pananampalataya sa pamagitan sa mga pera, sa mga pagkain, sa mga sakit o ano paman. Hindi po, dahil yung pananampalataya ay ito, ay yung church na tinatawag, ay sila po ay kumikilos sa propesiya at revelasyon ng Diyos, na ito yung sabi ng Panginoon, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So ito po yun, propesiya at revelasyon na taglay ng church, na dahil sabi ni Pablo, kaya sabi niya, in Him we live and move and have our being. So ito po yung church. Iisang katawan. Kalipunan ng mananampalataya. Dahil kapag ikaw ay namumuhay, in Him we live and move and have our being, namumuhay sa tinig ng Diyos through yung mga propesiya at yung mga revelasyon,
Ibig sabihin, kung dito ka pa po kumikilos at sumusunod at magpapasa ilalim, ibig sabihin, yun po yung pananampalataya na tinutukoy o sinasabi ng Biblia. Na hindi na pa po tayo sumusunod sa batas ng laman, na ito yung umalipin sa atin, na dito na tayo lumaki. Na dito na natin na tinatawag ang Panginoon at tinuutusan natin na pagpalain niya tayo sa mga material na bagay na di natin alam na itong mundong ito, through this, sa physical, the law of the flesh, ang mga bagay sa mundong ito ay ginamit ni Satan upang bihagin bihagin tayo bilang kaluluwa at tayo po ay patuloy na mapasailalim sa kanyang kapangyarihan. At masakit sa Diyos kung iuutos natin na tulungan tayo na umunlad ang ating businesses, tulungan tayo na tayo po ay makapagtapos ng pag-aaral at lahat ng bagay na material na bagay. Dahil ang layunin ng Panginoon kung bakit siya pumunta at ibinukas ang pintuan upang tayo po ay palayain mula sa kapangyarihan ng kayamanan sa daigdig na ito. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. And you cannot serve God and Mammon. That is pera. So, yun po yung ibig sabihin na yung isang tao, which is the body of Christ, ito yung church na sinabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church. Kaya church, dahil marami pong kalipunan ng mananampalataya. So marami, pero yung maraming tao ay binubuo nila ang iisang katawan. Binubuo nila yung isang tao, which is the body of Christ. And Jesus Christ is the head. So, ibig sabihin na dito sa tataguyod nito, ibig sabihin na ibinabangon natin the real person of Jesus Christ. Yun yung body na sinasabi. So, kung babasahin po natin, in the book of Corinthians, ang sabi po rito, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. So, ibig sabihin kung isang tao, yung isang member ay ginamit ng Panginoon Jesus sa ibang bahagi ng katawan at meron po yung sinabi na karangalan or honor, lahat yun ay mapaparangalan, yung buong katawan. Kaya nga wala na yung sinasabi na pagseselos, wala na yung tampuhan. Bakit? Kasi kung may isa sa bahagi ng katawan ng Panginoon ay maparangalan, lahat yan ay napaparangalan. At kung isa ang nagsasuffer, then lahat yun ay magsasuffer. So ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin kung yung isang kapatid na bahagi sa katawan at ito ay na-establish na bahagi siyang binuo yung isang katawan at siya ay nagutom, kahit nakain ka ng kain, kabahagi ka sa pagdurusa ng isang katawan. Yun po yung ibig pong sabihin. Kaya ang sabi niya ni Pablo, now you are the body of Christ and members in particular. So, makikita po natin na pagka tayo po ay katawan, maaaring may kanya-kanya tayong assignment sa katawan. Maaaring kamay,
maaring paa, maaring mata o tenga. Pero, ang sabi po rito, now you are the body of Christ and members in particular. So, ibig pong sabihin na hindi po tayo yung kumikilos doon sa katawagan po natin. Kaya nga kung ikaw ay kamay ay tagalinis at pinarangalan ka, lahat yun ay karangalan. Pero nagagawa ang lahat ng ito na bahagi ng katawan, hindi dahil sa kaunawaan ng tao, ng member, hindi doon sa kanyang sariling pangunawa or interpretation, kundi doon sa pagkilos. Nang sabi na ang maraming mga regalo, ngunit ang sabi nito, but all this worketh that one and that self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. So siya yung nagdadala. Ang masaklap dito ay yung pong sinabi ng Panginoon na mag-iingat kayo sa mga Matthew chapter 24, sa mga false prophet and false Christ, for they are going to perform great signs and wonders in order to deceive many and even the very elect. Makikita mo na marami po sa buong mundo ngayon na ang mga nais lang ng mga tao ay yung physical healing. Kaya maraming mga kapilya, mga tumatayo, na ito ay ginagamit na magpagaling sa mga may sakit. Kaya ang natatanyag yung tao, kagaya ng isang pare na ito ay bumuhay ng patay, kaya natanyag yung tao. Pero sabi niya, Diyos ang pinanggalingan noon. Pero tandaan po natin na kung ang Diyos ang kumilos, hindi po yung physical na katawan, kundi gumagaling yan dahil yung ang Panginoon, ang kanyang after sa atin ay yung kalayaan ng ating kaluluwa. Dahil kung meron mang Diyos, meron mang magnanais na ang isang tao ay gumaling sa physical na katawan, isa na yan ang Panginoong Hesus. Kaya lamang, hindi maaari na ang mga tao ay tatanggapin nila yung kagalingan na hindi na iwasto yung kanilang direksyon sa piling ng Panginoong Hesus. Kaya nga anong sabi ng Panginoon nung Matthew chapter 15 nang sabi doon sa Canaanite na babae na lumapit, nang sabi ng babae, sabi niya, anak ni David, sabi niya, Lord, anak ni David, have mercy on me. Dahil yung aking anak ay pinapahirapan ng demonyo. Hindi umimik ang Panginoon. Nalahimik siya. Wala siyang word na ito'y narinig yung babae. Kaya yung mga disipulos ay nagsabi, na ang sabi niya, palayasin mo siya dahil nag-iingay. Doon na ibinukas ng Panginoon yung kanyang salita, na ang sabi niya, hindi ako pumunta rito, kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. Kaya nung nandito ang Panginoong Hesus, wala pa tayong puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya yung babae, nagpatira pa sa kanyang harapan. Nang sabi niya, maawa ka sa akin, Panginoon, kung may magagawa ka. At dito na sinabi ng Panginoon na hindi marapat na yung tinapay ng mga bata ay maibigay sa mga aso. So, ibig pong sabihin,
na bago dumating yung pong kagalingan sa physical, ang una sa lahat, yung kagalingan na yon ay dapat pagka gumaling ka, ay ikaw ay tatayo bilang kabahagi sa katawan ng Panginoong Hesus. Ikaw yung kanyang magiging kanyang karangalan. Kaya hindi po umimik ang Panginoon noon unang magsalita ang babae dahil wala pa pong redemption na nangyari in the cross of Calvary na magbubukas at magbibigay ng divine amnestia sa atin bilang Gentile by nature kasi yung babaeng Canaanite is a Gentile. Wala pa po. Kaya hindi umimik ang Panginoon. Pero dahil yung babae ay talagang hindi niya binitawan, hindi sumuko kahit na sinabing aso. Pero ang sabi niya, totoo Panginoon, sabi niya, na yung aso ay naghihintay sa mumog na mahulog sa kanya sa lamesa ng kanyang master. Kaya anong sabi ng Panginoon, dakila ang iyong pananampalataya babae. Ngayon pa lamang yung anak mo ay magaling na. So makita po ninyo na noong panahon na andito ang Panginoong Hesus, tayo po ay hindi pa po nagkaroon ng bukas na pintuan ng kalangitan. Naibukas lamang po yung pintuan ng kalangitan nung pumunta na ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary at maibangon na niya yung dispensation of grace na dito na po ipapanganak ang isang tao. Isang tao na ito yung magdadala sa kanyang gobyerno. A government na ito yung kanyang katawan. Kaya nga pagka sinabing body of Christ, ay iisang katawan yan. Hindi po maaari na magkaiba-iba. Hindi po maaari na yung katawan ni Kristo ay ito ay binabangon sa karunungan ng tao, sa kanilang sariling pangunawa. Hindi po, dahil yung katawan ng Panginoon, hindi po itinatayo ng tao, but it is the workmanship of the Lord Jesus Christ. Ito yung kanyang obra maestra. Dahil yung kanyang kapanganakan ay nasulat in Book of Isaiah, na sabi doon na ipinanganak, and the government is upon his shoulder. At ito yung kanyang gobyerno. Siya na yung tatayo bilang kapangyarihan. Kaya yung kanyang katawan ay siya yung kanyang soberenya na nagpapakita ng karangalan sa buhay ng Diyos. Kaya kung makikita po natin ngayon, nasaan yung katawan ng Panginoong Hesus? Nasa kaunawaan ng tao na pag nagbasa ng Biblia at napupunta doon sa kapilya at yung mga organization to organization, kapag nagkaroon ng pagtitipon lahat, sasabihin sila ay body of Christ. Kagaya sa isang grupo na ang kanyang doktrina ay kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, sabi niya, kahit magkasala ka, gagawa ang Diyos ng paraan upang ikaw ay maligtas. Alam niyo po, ang tagal na panahon na binabasa ang banal na kasulatan. Meron ngang nag-graduate sa Bible School ng 5 taon, 10 taon. Yung 10 taon ay nagsabi na, sabihin mo kay Pastor Pat, sabi niya, na hindi ako maniniwala sa kanya. Dahil sayang yung 10 taon na pag-aaral ko sa Bible School kung maniniwala ako sa kanya. At siya ay walang pinag-aralan.
Kaya sabi ko, bumalik ka sa pastor mo at sabihin mo natuwa si Pastor Pat. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, na ewan ko kung nabasa niya o hindi, na pinili ang Diyos ang mga mangmang upang hiyain ang mga marurunong. Ang katawan ng Panginoon, ang intensyon kung bakit binuo ng Panginoon ang kanyang katawan ay upang dito na ibabangon na ang Diyos ang mga tao na ito'y maging karapat-dapat sa kalangitan. Noong Old Testament ay ang kanyang mga bayan ang tumatayo bilang bayan ng Diyos, ang Israel. Tayo bilang Gentile by nature ay pinapapatay ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Israel, noong giyerahin ang Palestinian, ang sabi niya, ubusin niyo lahat, wala kayong ititira. Maging bata o yung mga kahit sino pa man sa kanila, o kahit na yung kanilang mga alaga, patayin niyo lahat. Pero anong nangyari? Hindi po inubos ng Israel. Kaya hanggang ngayon yung pa rin yung digmaan na nangyayari sa Israel versus itong Palestinian. Na akala mo, ang sama-sama ng Palestinian at Israel ay, okay, dahil yun ang bayan ng Diyos. Pero tandaan po ninyo, na nung bumangon na po at naitayo na yung dispensation of grace, ibig pong sabihin, hindi lamang sa mga Hudyo na ito ay kabahagi sa pagbubukas ng bagong dispensation, kundi lahat na po, Palestinian man, Muslim man, Islam man, o ano pa mang race, ay kabahagi na sa kaligtasan na ito ay ibinukas ng Panginoon sa pintuan ng kalangitan. Kaya dito sabi ng Panginoon ni Pablo, for as the body is one and has many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized in one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So ibig pong sabihin, na nung nabigo ang Diyos sa pagtataguyod ng kanyang bayan, para sila ay magiging tupad nila yung batas na ibinigay sa kanila, dito na po nagkaroon na ang sabi ng Panginoon na dahil sila ay nagkasala sila, sabi, gagawa ko ng bagong covenant, which is better covenant. At papalitan ko yung old, dahil ito ay nagkasala sila. Book of Hebrew. Kaya yung ipinalit doon sa Jew, mga Jewish people bilang bayan ng Diyos, ay napalitan na. Hindi na po yung tatak ng Hudyo na sila ay na-regenerate sila in the kingdom of God, pero hindi na matawag na ang kanilang tatak ay Hudyo, kundi ang tatak nila ay church, which is the body of Christ. So yun po yung ibig sabihin. Kaya nga hindi na lamang Hudyo, kundi pati mga Gentile lang sabi rito, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So, hindi maaari na sasabihin natin na nakapagbasa tayo ng Biblia, ay tayo na yung katawan ng Panginoon. Hindi po, kundi yung pagbabasa natin ng Biblia, ay ito ay upang makita natin ang landas na matagpuan natin the risen Christ, upang tayo po ay ma-transform
na maging kabahagi sa bumubuo ng iisang katawan ng Panginoong Hesus. Kaya nga inuulit ko po, ang Biblia po ay maganda. Pero ganito po yun. Upang tayo po ay, kasi ang profession natin dito is church or one body. So, ibig pong sabihin, kung ikaw ay kukuha ng pagiging doktor, so hindi ka pwedeng magkaroon ng tatak na ikaw ay doktor kung hindi ka dumaan sa nagtuturo. Kaya po maraming mga libro concerning yung pagiging doktor, na ito ay binabasa, istinuturo hanggang matapos mo dito. At kapag natapos mo at nakapasa ka, bibigyan ka ng diploma. At kapag nabigyan ka ng diploma, ang sabi po ng Galatians chapter 3, you are no longer under the school master. Hindi ka na nasa ilalim muli ng tagapagturo, kundi tapos ka na. At meron ka ng diploma na ikaw ay doktor. Ikaw na ay doktor, hindi ka na nasa ilalim ng katuruan. Ganon din po ang Biblia. Na ang Biblia ay binabasa natin ito upang matagpuan natin our profession. Bakit ka magbabasa ng Biblia? Dahil gusto mo na magpasailalim sa paghahari ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, nung mabasa mo yon, Genesis hanggang Revelation, kung nauunawaan mo ang binabasa mo, alam mo na ang tinuturo nito ay upang matagpuan mo the risen Christ. Dahil siya yung magbibigay sa iyo ng tatak na ikaw ay kabahagi o ikaw ay nagtapos na sa ilalim ng katuruan o school master, Galatians chapter 3, at ikaw na ay ganap na Kristiyano, bahagi ng kabuuan ng iisang tao ng body of Christ, na ito'y tinatawag ng Panginoon na church. Kalipunan ng mga mananampalataya. At inuulit ko po, ang pananampalataya ay hindi dahil nabasa mo ang Biblia at naniwala ka doon sa nababasa mo at nai-interpret mo ay may pananampalataya ka na. Kalimitan ang nakikita mo doon na pananampalataya mo kung sinabi ng Panginoon na dahil sa bugbog at sugat ni Kristo, ikaw ay magaling na. At physical na kagalingan lang yung iniisip mo. At kung may mga sinasabi doon, kagaya yung sinabi ng Panginoon sa Jeremiah, I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you. So, kaya ito ay itinuturo. Lahat yan. At kung nababasa yung mga tao, na ito yung plano ng Diyos sa atin, Israel po lang yon sa kanyang bayan. Pero nagkasala sila. Kaya naputol dito, kaya kailangan ma-regenerate sila at mabura na yung kanilang tatak bilang Israel, kundi sila na ay papasok na sa bagong dispensation na ito ay tinatawag na church or dispensation of grace. Na pagka sinabing dispensation of grace, ito na po yung kapanganakan ng bagong tao na ito'y magpapanumbalik sa karangalan ng Diyos at sa buong mundo yung kanyang karangalan na mahango lahat upang maging isa para sa Kanya dahil alam ng Diyos na bagamat ipinanganak tayo sa daigdig na ito walang pag-asa at walang Diyos,
Hindi dahil tayo po ay nagkakasala, kundi dahil tayo po ay biktima. At tayo ay bunga ng pagkakalikha ni Adan at Eva. Kaya minabuti ng Diyos na ibukas na ang pintuan at alisin yung tatak ng Hudyo, maging ang mga Hintil, kundi siya yung magdadala at ibabangon niya ito bilang kanyang katawan. Kahit na siya ay Hudyo, ikaw ay Pilipino, ikaw ay Amerikano, ikaw ay Ruso, ikaw ay Palestinian, ikaw ay taga Saudi Arabia o ano paman, kung lahat ng ito ay makikita nila yung katotohanan, hindi mababasa, kundi makikita nila na ang sabi ng Panginoon, I pray that they are one, as we are one Father, that the world may know. Kaya kung makikita nila, dito nila mauunawaan na yung pagdating ng Panginoong Hesus ay ito yung magbubukas ng pintuan upang sila ang lahat ng magpapakumbaba at susuko sa Panginoong Hesus. Kapag natagpuan mo the risen Christ, at alam naman na di ka susuko kung natagpuan mo. Pero kung hindi mo natagpuan, gagamitin mo yung mga pangako ng Diyos sa Israel. At gagamitin mo yung mga sulat ni Pablo sa mga kanyang binahaginan na mga bayan na kanyang pinuntahan. Kaya makikita ninyo, hindi nakakapag-graduate ang mga tao. Nabilanggo na sila doon sa ilalim ng tagapagturo. At di na nila natanggap yung diploma. Na yung diploma ay yun yung mga sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1. Na ito po yung, ang sabi rito, in whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Di ba kung ikaw ay doktor, ang selyado mo ay yung certificate. Kaya Bachelor of Doctor, pag nakapasa ka, kaya ibig sabihin, meron ka ng registered na diploma. At yung bilang tayo po ay ibinukas ng pintuan ng Panginoon at tayo ay susuko sa Kanya, pagpasok natin at pag tinanggap tayo ng Panginoon, take note, hindi po tayo ang tatanggap sa Panginoon, kundi siya po ang tatanggap sa atin. Dahil kung sinabi mo ng Panginoong Hesus ay Panginoon, ibig pong sabihin na anduroon yung desisyon mo to surrender yourself unto Him. Pero siya pa rin ang tatakda. Kung ikaw ay karapat-dapat, natanggapin niya. Dahil once na ikaw ay karapat-dapat, gagamitin ka niya as a dwelling place. He enthroned Himself into your mortal being. Matthew chapter 25 verse 31. And that pagka nakapag-enthrone, dito na niya i-fulfill sa buhay mo na ibigay the Spirit of promise at isa ka na yung bahagi na bubuo sa isang tao. Kaya nga buong mundo, bakit our God, Jesus Christ, is an omnipresent God? Kaya ito yung may tatak na para sa langit. Hindi po yung nabasa mo ang Biblia at meron kang diploma na inilagay sa pader at mga recognition mo hinggil sa mga seminar o ano pa man ay pupunta ka sa langit. Hindi po. Ang magiging daan lamang na ikaw ay kabahagi sa kalangitan ay kapag natanggap mo that seal of the Spirit of promise. Dahil yung seal of the Spirit of promise ay ito po yung magre-reconcile sa atin sa Diyos, which is the word of reconciliation. Kaya kapag tayo ay na-reconcile, ibig pong sabihin na tayo bilang marami ay iisa na sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil taglay natin ang iisang salita, the word na salita na taglay natin ay ito ay makalangit o makalangit na salita at hindi na po yung makamundong salita.
makamundong salita, mga puto kutsinta, mga istoryahe dito. Ang nakikita mo, yung mga korupsyon, kahit di mo makita talagang magkakaroon ng korupsyon ng buong mundo. Kahit di mo makikita, ang dami-daming mga gagamitin, kahit na presidente o sino pa man. Dahil iisa lamang ang magbabago sa lahat sa buong mundo kung ang lahat ng tao sa isang bansa ay magiging katawan ng Panginoon, doon na makikita that country is the possession of the Lord Jesus Christ. Pero kung itong doktrina lamang, mga Biblia lamang, na ito ay itinuro ni Martin Luther na galing sa Roman Empire, Roman Catholic, noong 16th century, nung lumabas ay siya pa rin yung nagturo about theological tradition, na ito ay tinuturo niya sa Roman Catholic Church. Kaya meron yung tinatawag na theological seminary. Kaya nung lumabas siya, ay itinuloy niya na itinuro ito. Hanggang nagpasalin-salin itong turo na ito, hanggang dumating sa Pilipinas. Tayo naman Pilipino, dahil Diyos yung sinasabi, hindi natin inuusig. Yakap tayo ng yakap, tanggap tayo ng tanggap, paniwala tayo ng paniwala. Ayun pala, di natin alam na sila pala ang ginagamit ng demonyo para bulagin ang lahat ng mga tao. Maaaring sabihin ninyo, Pastor, paano namin binubulag? Maliwanag po, 2 Corinthians chapter 13. Nang sabi ni Pablo na ang mga taong ito'y nananatili silang bulag at hindi nila nakita yung naabulis na mga bagay. Dahil sila ay nanatiling bulag, sabi niya, sa pagkakabasa ng lumang tipan, which is the scripture, which is the Torah book, na kapag ito'y binukas mo, bulag ka at mabubulag lahat ng mga tao dahil akala nila yung pagsunod mo doon sa mga ginagawa noong panahon ng Old Testament ay kala mo ay tumatayo ka, yung mga insenso ano pa man, ay ginagawa mo yung batas ng Diyos. Hindi po, dahil yung pong Old Testament ay ito ay naabulis at napalitan na ng gospel. And that gospel ay ito po yung katawan ng Panginoon, iisa, the gospel of Christ, na tatayo sa itong huling panahon, which is the church, the body of Christ. Pagka sinabing body, composed of many people, many, na maraming uri ng mga tao, Hudyo, Gentile, Pilipino, Amerika o ano paman. Yun po ang ibig kong sabihin, pero hindi ibig sabihin na kung nagbabasa ka na ng Biblia at di mo pa natagpuan the risen Christ at sasabihin mo na ikaw ay kabahagi ng katawan ng Panginoon. Hindi po, ikaw yung anay. Ikaw yung kanser sa katawan. Dahil ang katawan ng Panginoon, ang kanyang image na ituro ko na sa mga BS, at maging doon sa BS ko noong nakaraan, na ito po is the image and after the likeness of Jesus Christ. Iisang tao na nagtataglay ng iisang salita. Pagka sinabing iisang salita, it is a heavenly word. Na hindi doon sa nasusulat. Kaya nga, inuulit ko, pasensyahan na lang po. Pero kinakailangan dahil God has given us that mandate to unveil the reality of the truth. At inuulit ko, kung kayo po ay doon lamang kayo nakapokus sa inyong mga pagtatapos sa Bible School, at ang itinuturo ninyo ay yung Biblia, the written book, na hindi ninyo natagpuan the risen Christ. Dahil once na natagpuan ninyo, wala nang dahilan na hindi tayo magsama-sama.
Wala nang dahilan na kung makita mo yung kapatid mo na nasasaktan, masasaktan ka rin kung di mo lalapatan ito. Wala nang dahilan kung nagugutom yung kapatid mo at ikaw ay hindi nagugutom dahil marami kang pagkain, pero kapag nagugutom yung kapatid mo, kapahagi ka doon sa kanyang pagkagutom. Gutom ka rin. So yun po ang mga pruweba. Pero ano ang kalagayan ng sinasabing church at body of Christ? Na ang kanilang mga lumalabas sa mga bibig, na panalangin ay yung pong ipanalangin ang bansa, ipanalangin ang mga politiko, ipanalangin ang mga presidente at lahat ng bagay. Na hindi naman nila nakakikilala kung sino ang Diyos. Dahil ang kailangan dito ay maipakita natin the real person of Christ, na ito'y taglay ng kanyang katawan. At ipakita natin God's sovereignty, na ito'y idinamit ng Diyos sa ating Panginoong Hesus, na ito rin ay naidamit sa kanyang katawan, which is the church. Marami tayong ginagawa na hindi natin inuusig kung ito ay tama. Hindi dahil nagtapos tayo ng Bible School ng 10 taon o paman at hanggang doon tayo lamang sa ating napag-unawaan sa mga theological tradition at sasabihin ninyo na bahagi kayo sa katawan ni Jesus. Hindi po. At inuulit ko, hindi po kayo bahagi sa katawan ng Panginoon. Pero magiging kabahagi kayo kung ibaba nyo muna ang sarili ninyo at katagpuin ninyo the presence of the risen Christ. Dahil kung hindi kayo magiging kabahagi sa katawan ng Panginoon, kundi kayo po ay anay at kanser ng katawan ng Panginoon. Pasensyahan na po, pero ganun po ang kalalagayan. Dahil kung hindi ko sasabihin, hindi natin maunawan at maraming mga tao ang malilin lang dahil sa inyo. Kaya sinasabi ko po ito para magdesisyon na po tayo na kahit na nakapag-aral ka ng 10 taon, 20 years, meron pa rin kabuluhan yan kung magpakumbaba ka at sumuko ka sa Panginoong Hesus. Huwag mong dalhin yung karunungan at kaalaman mo sa mundo na ating kinagisnan. Iwanan na natin lahat yan sa mundo. At papasok tayo sa presensya ng Panginoon, an empty vessel, na wala pong karunungan, wala pong kaalaman, na sa ating pagpasok, hayaan natin na siya na yung mag-sustain sa atin ang lahat ng katotohanan at lahat ng kapangyarihan na tayo ay babangon bilang kanyang katawan upang ihayag yung kanyang soberenya sa buong mundo. That is the body of Christ. At huwag na sana tayong magsilbing anay at kanser ng kanyang katawan, na ito ay bubulag at papatay sa mga tao. Ibinukas na ng Panginoon ang pintuan, pero paano makikita ng mga tao kung hahadlangan ninyo dahil sa inyong karunungan lamang? Panahon na upang magising po tayo, mga minamahal na mga kapatid. Mahal ko kayong lahat. Ang pagmamahal ay hindi po ito yung pagtatago ng mga bagay na makakasakit sa inyo, kundi ito po yung pagbubukas ng katotohanan. Masaktan man kayo, pero ito yung magiging daan lamang para tayo ay ma-rebuke, ma-reproof, ma-correct. At dito na natin malalaman the instruction of righteousness, na hindi na po the righteousness of the law, but the righteousness of God by the faith of Christ. Kaya po,
sabi ng Panginoon that the scripture is, hiningahan ng Diyos is profitable for doctrine. So, profitable for doctrine, inuulit ko po, ito po yung magdadala sa iyo sa tamang landas, na ito ay makikita mo yung kalooban ng Diyos. Na matagpuan mo siya, at pagkatapos na matagpuan mo siya, ibig sabihin, yun na po yung doctrine, na sound doctrine na sinasabi ni Pablo. Reproof, pagsasaway. Sinong magsaway sa inyo? Kung lalo na kung kayo ay mga bishop na at doctor of theology, sino ang maglakas loob na magsaway sa inyo? Ang lalaki yung mga certificate ninyo na kapaskel. Sa standard ng tao, oo, mataas kayo, pero sa standard ng Diyos ay wala pong kahalagahan ang pinag-aralan ninyo. Dahil hindi ninyo natagpuan yung sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan matagpuan po natin, the risen Christ, Galatians chapter 3. At correction. Kaya akala ninyo sinasaktan namin kayo, hindi po. Ang nagdadala ng sakit sa inyo ay yung scripture. Kaya lang di ko nga maunawaan kung bakit umabot kayo ng mga 10 taon nag-aral sa Bible School na hindi nyo nakita ang mga sinasabi ng Biblia. Kaya yun lamang po. Kaya po tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, bigyan natin ng mataas na karangalan ang katawan ng Panginoon Jesus. Dahil bilang siya ay ulo, ito na yung magtatayo sa tunay na katauhan, the person of the Lord Jesus Christ, His body, that filleth all in all. Nang sabi po, ulitin ko po mabasahin, which is His body. He gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Kaya huwag ninyong salaulain ang katawan ng Panginoong Hesus. Huwag po. Kaya ma'am, kikita ninyo na yung sabi ni Pablo, pakiulit kong basahin sa inyo. Doon sa 1 Corinthians chapter 11, anong sabi niya? Concerning yung pong breaking of the bread, di ba ang sabi niya, dahil kinakamakain tayo yung katawan, we are partaker of the body and the blood of the Christ. Pero ang sabi ni Pablo, wherefore soever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. So, makikita po ninyo, inayag ko po ito dahil nasasaktan na ang Panginoon sa mga paghahayag sa mataas na sa kanyang katawan, na ito'y nasasalaula dahil hindi nauunawaan ng mga taong nag-aral. Hindi po nauunawaan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, mahal ko kayong lahat at hangad ko ang inyong tagumpay na makilala at malaman ang tunay na kahulugan ng body of Christ. Father, thank you Lord for this day. I pray na lahat ng ito ay patuloy na magbukas sa bawat isa, Panginoon, upang katagpuin ka bilang buhay na Diyos at nandito sa daigdig na ito, na kayo po, Panginoon, ang siyang magdadala sa amin
upang kami ay maging karapat-dapat na kabahagi, Panginoon, sa nabubuo sa iyong katawan, Panginoon, Lord God Almighty, upang ang iyong buong, the fullness of the person of Jesus, the Lord Jesus Christ, ay matikita sa buong mundo through His body. Kaya po, kinukumit ko po ang lahat na sana ito ay dumating sa kanilang kaalaman sa buong mundo, Panginoon, na bigyan ng karangalan ang iyong katawan, Panginoon, na hindi ito nasasalaula dahil lamang sa karunungan at interpretasyon ng tao. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.